Hello mga people, hello mga kapitbahay, sa lahat ng mga loyalist na mahal ko, sa mga DDS na nangaaway, maging sino ka man, halika na at meron tayong pag-usapan. Sa video na ito, makinig ka lang hanggang sa maubos ang oras mo. Pag-uusapan lang naman natin ang tatay niyo dugong na hindi niyo kadugo. Digong admitted na siya ang nagbigay ng imprimatur sa Pogo at sa Isabong. Ibig sabihin, isa siyang protektor ng madugo at marumi na negosyo sa Pilipinas. Ang Pogo at ang mga sugal. Dahil siya ang nagbigay ng permiso, siya na din ang nagbigay ng permiso kung ano man ang magiging bunga ng mga negosyo na yan. Alam natin na ang Pogo, maraming hindi magandang nangyayari dyan, gaya ng pang-i-scam, torture, money laundering, human trafficking, and even sex slave. At sa Isabong, hindi naman natin alam kung ano o gaano karumiyan. Ngayon lang natin nalaman na hindi lang pera ang nakataya dyan, kundi pati buhay. So dahil pinayagan niya ng Pangulo, ng nakaraang Pangulo, pinayagan na din niya na mangyari ang mga yan. Alam niya na marumi ang mga gawain na yan. But because he want to earn a revenue, dahil sabi niya wala daw pera ang gobyerno, pinayagan niya na mangyari ang ganyan. Asan kaya napunta yung inutang niya na trilyon-trilyon? Ibang-iba talaga. Ang laki ng pagkakaiba ng Pangulo noon at sa ngayon. PBBM is using the asset of the Philippine government para magkaroon ng revenue. Tignan nyo ngayon ang costume. Ni-modernize niya. Kaya naman, kumikita ngayon ang costume. Hindi katulad noon na pinopondohan. Ngayon, nag-remit sila sa gobyerno ng kita nila. O di ba ang galing? Balik tayo sa marumi na negosyo, gaya ng Pogo. Dahil sa marami ang naghahanap ng trabaho, mapupunta sila dyan. Sa kagustuhan nila na kumita, nako, buhay nila ang nakataya. Tuturuan sila na mang-scam. Kaya ang dami ngayon ang nai-scam dahil sa galing ng mga yan na mang-uto ng tao. Sa kagustuhan din ng iba na makapaghanap ng trabaho sa ibang bansa, na ilabas sila pero hindi pala trabaho ang gagawin nila. Ang gagawin nila ay yung iuutos sa kanila ng Pogo. Ang daming pamilya ang masisira dahil sa maruming mga negosyo na yan. Ang tatay na naghahanap ng trabaho, kumikita. Pero dahil may sugal, may online sugal, susugal siya. Natalo, wala siya ngayong irerimit. Kumusta na ang mga anak niya? Magugutom, mag-aaway sila ng asawa niya. Ang liit na nga ng kita, isusugal pa. Hindi rin maganda ang epekto nito sa tao na naglalaro. Maa-addict siya. Magkanda-kanda utang na yan. Baka pa nga, magbebenta na yan ng mga pag-aari niya. The worst is, pag wala na siyang maibenta, wala na siyang mautangan, magnanakaw na yan. Nangyayari yan sa tao na addict sa sugal at sa sabong. Sino ang kawawa? Ang pamilya, ang mga bata. Ang bagsak, sira ang pamilya. Yan ang hindi naisip ng tatay nyo digong na hindi nyo kadugo. Ang inisip lang niya ay ang kumita. Ang magkapera ang gobyerno para may makurakot. Totoo naman, di ba? Pero wala naman kasing pakialam si Digong mismo nga niyang pamilya. Sira-sira. Broken family. Hindi niya makikita
kung gaano kahalaga ang may buklod or intact na pamilya. Ang pagsusugal o ang maruming negosyo, gaya ng pogo or isabong, ay dahilan din yan ng isang magulo na komunidad. Tignan natin ngayon ang nangyayari. Nagkakaroon ng kaguluhan. Maraming umiiyak, humihingi ng hustisya, na noon ay wala na silang pag-asa kung makakamit ba ng mga namatay nilang kapamilya o kamag-anak ang hustisya. Ngayon, may tiwala na sila kay PBBM at kay General Torre mismo. Dahil hindi daw sila mababayaran ng pera, hustisya ang makakamit nila. Nagsilantaran na ngayon ang mga tao na noon ay umiiyak lang, tahimik, sumisigaw ang loob nila. Ngayon, boses na at aksyon. At nawa, makamit na nila ang matagal na nilang hinihingi na hustisya. By the help and with the grace of God, makakamit. Makakamit din ninyo ang matanggal nyo ng hinihintay. At ang nakakalungkot pa, ang involved dyan, karamihan kapulisan, na sila sana ang aasahan na poprotekta sa taong bayan, pero ano ang ginawa nila? Ganun pa man, iilan lang sila. Mas marami pa din, and I can see it. Mas marami pa din ang nag-i-strive for a good service, implementing human justice. Ngayon ko napatunayan na ang pera ay hindi talaga makapangyarihan. Dahil kapag ang isang tao ay hindi mo kayang bayaran, ang pera mo walang silbi. Pero sa mga tao na katulad ni Digong at ni Bato, ni Sara, lahat ng mga Duterte na tumatanggap ng bayad, ang pera ay makapangyarihan. Sa katulad ni BBM at ni General Torre, ang pera, ginagamit lang yan pambili ng pangangailangan, hindi pambili ng dangal, ng dignidad. Ipinapanalangin ko talaga na sana ma-extend pa ang administrasyon ni PBBM dahil kulang ang 6 na taon sa isang taong nagseserbisyo ng tama, nagmamahal ng mga taong bayan. Ang 6 na taon ay napakahaba kung ang administrasyon ay katulad ng pamamahala ni Digong. Kaya sa mga nakakarinig ng video na ito, kahit iilan lang kayo, lalo na sa mga DDS, hoy, gising! Huwag masyadong fanatic sa mga Duterte. Ano ba ang naibigay ng mga Duterte sa inyo? Wala naman, di ba? Ipinagmamayabang nyo yung 10 years sa passport. Pwedeng gawin yan ng kahit sinong presidente. Napakasimple, pinagmamayabang nyo. Ang gusto nyo kasi, yung madalian, yung instant. Pero anong nangyari sa ganyan na mindset? Mindset yan ni Digong na itinanim niya sa utak nyo. Yung 6 months na buwagin ang droga, that's an instant. Kaya nga ang daming namatay dahil instant ang gusto niya. Pero hindi nagtagumpay, di ba? It's a failure, war on drugs. Doon tayo sa legalistic na pamamaraan. Dahan-dahan man, pero at least sure yung mangyayari. Walang masasagasaan na buhay. Walang iiyak na magulang. Walang kabataan na masisira ang buhay. Walang pangarap na naudlot dahil natigil na, dahil ang buhay wala na.
makikita natin ang project ni PBBM. Yung pabahay lang. Ang ganda. Hindi mo na kailangan gumastos pa. He is building a community. Community na nandyan lahat. May palaruan, may tubig, may swimming pool. Ang mga magkakapitbahay, nagmamahalan, kilala ang lahat. Hindi yung away-away. Dahil bilang isang leader gaya ni PBBM, ipinapakita niya sa atin kung paano makisalamuha, paano ang mag-lead, at yun ang sundan ng lahat. Kahit sa maliit na pamamaraan, yung hindi niya pagsasalita, yung hindi niya pagsasagot sa mga ibinabato sa kanya, napakagandang pamarisan yan. Pero kung mura ka dito, mura doon, pag narinig yan ng mga bata, oh, ang Pangulo, nagmumura nga, ako pa kaya? Kaya tignan nyo ang mga DDS ngayon. Ang mga bumanganga nila ang babaho. Tignan nyo ang pamilya ni Duterte na binuon niya. Dahil ang galing niyang magmura, ang mga anak niya palamura din. Makinig kayo pag nag-eat-spit sila. Mura doon, mura dito, sigaw dito, sigaw doon. Di ba ganyan? Ang mga Marcos, napaka malumanay. Soft-spoken sila. Very compassionate. Gentle. A loving family. Di ba ganun ang gusto natin? Kaya kayong mga DDS, tumigil na kayo sa kakasuporta sa Panginoon nyo na kulto. Sa lahat ng mga loyalists, patuloy nating suportahan ang ating Pangulo